Hello, kumusta mga kababayan? Magandang araw po sa ating lahat at welcome back sa ating vlog. And for today's video po, ang pag-uusapan natin ay tungkol ito sa mga bagay na dapat nating dalhin at sa mga bagay na hindi natin dapat dalhin dito sa Poland. At kung isa ka sa mga kababayan natin na papunta ng Poland or soon ay nagbabalak na pumunta dito sa Poland, ay para sa inyo ang video na to. Kaya sana mapanood nyo ito at makatulong po sa inyo. Alright, at huwag na nating patagalin ang ating usapan. Tara, umpisahan na natin. At bago natin umpisahan ang ating pag-uusapan ay pa-shoutout po muna kay Hot Crafting Mama PH. Umpisan po natin ang ating usapan sa mga mahalagang dokumento na dapat nyong dalhin dito sa Poland. At syempre nangunguna na po dyan ang ating valid passport at ang ating valid visa. Huwag niyo pong kakalimutan yung mga documents na isinubmit natin nung tayo po ay nag-apply for sa pagkuha ng Poland working visa. Okay, so napaka-importante po nun kasi i-check po yun sa airport pagdating dito sa Poland. Yung mga documents, kasama na po yung invitation letter at kontrata, no? At kung kayo naman po ay pupunta ng Poland bilang isang estudyante, ay huwag niyo pong kakalimutan ang inyong school acceptance letter. At syempre, isama na po natin ang ating mga birth certificate. Mas mainam po kung mga authenticated po yung ating mga documents, no? Isama ko na po yung police clearance kasi kami po kasi akong naririnig na kapag kayo ay nagtrabaho po outside Poland, for example, pumunta kayo ng Spain or ibang Euro country, so minsan po hinahanapan kayo ng police clearance. Okay, so importante po yun kaya magdala po tayo. At kung kayo naman po ay may asawa na, huwag niyo pong kakalimutan ang inyong marriage certificate. At yun nga yung mga authenticated school records natin, yung diploma, TOR. So, huwag niyo pong kakalimutan. Dalhin po natin ang mga yan. At mas mainam po kung mga authenticated po ang mga dala nating documents from school. At kung kayo po ay marunong mag-drive, dalhin niyo na rin po ang inyong local driver's license. Or kung meron po kayong international driver's license, mas mainam po kung dala-dala niyo po yan. At magagamit niyo po yan dito sa Poland in the future kung mag-apply kayo as a driver. At sa mga personal cash at card, yun, napaka-importante din po nito. Kailangan po meron tayong dalang pocket money. So it's either po i-convert nyo na into euro sa Pilipinas pa lang or kung saan mang lugar kayo galing, i-convert nyo na into euro po at or di kaya into dollar, US dollar. At kung meron kayong mga debit, mga tawag dito, mga international debit or credit card, so pwede nyo rin pong magamit yan dito. Pero kung makakapag-convert po kayo ng Polish zloty or pera nila dito sa Poland, mas maganda po kasi hindi niyo na kailangan pumunta sa mga money changer dito sa Poland or kung tawagin nila dito ay kantor. So, yun mga kababayan, huwag niyo pong kakalimutan magdala ng inyong pocket money or allowance. Then, yung mga essential electronics naman po. Sa mga electronics, unang-una po ay huwag niyong kakalimutan magdala ng inyong cellphone. Huwag niyong kakalimutan. Siguro naman walang mga nakakalimot magdala ng cellphone kasi madalas dala-dala talaga natin yan. So, makalimutan na lahat, huwag lang cellphone. Charger, huwag niyo pong kakalimutan. At yung charger po na ginagamit dito sa Poland ay ganito po yung itsura niya. Sakali naman ay wala talaga yung mabili na ganitong klaseng charger kung saan man kayong lugar galing sa Pilipinas or nag-cross country kayo. So, bumili na lang po kayo ng adapter. Pakita ko sa inyo. So, ayan. So, bili na lang kayo ng ganitong klaseng adapter, no? At, syempre, isama na rin natin yung power bank. Kung kayo po ay nagta-travel, syempre, kailangan meron po tayong reserba. So, magdala po ng power bank. I-advise na magdala lang po kayo ng mga 2 pares po ng mga panlamig. Kung kayo ay matataon po na pupunta ng Poland during winter season, 2 pares ng jacket at saka jogging pants or yung mga pang winter clothes nyo, mga ganyan, 2 pares lang kasi alam nyo guys dito marami kayong mabibilhan ng mga ganyang gamit. Especially po sa mga babae, hindi mahirap maghanap ng mga winter clothes kahit pa during winter po.
marami kayong mabibilhan dito na naka-sale. In fact, kapag pumupunta kami sa mga Okayan, as in napakarami po talaga ng choice nyo. Marami kayong makikita na murang gamit dito, especially sa mga babae na pang-winter na clothes. At kahit sa mga mall po, madalas nagsisale po sila para sa mga babae. Pero, syempre, pagdating nyo dito, hindi naman agad-agad, makakalabas-labas kayo. Syempre, kung kailangan natin magtipid, so mas mainam na po magdala po kayo ng kahit 2 or 3 pares, sabihin na natin maximum. Kasi, kapag dinamihan nyo po, takaw space po yan, so hindi na kayo makakapaglagay ng ibang mga gamit nyo, no? So, huwag nyo rin po kakalimutan magdala ng winter shoes, ganyan, at saka yung bonnet natin, yung gloves na pang winter. Huwag niyo pong kakalimutan magdala nun, no? Kapag nataon na pupunta kayo dito during winter season. Mga basic medications natin. So, magdala po tayo ng mga gamot, like mga paracetamol, Biogesic, ganyan, or Alaxan, or kung meron man kayong mga iniinda, ganyan, yung mga gamot na recommended ng inyong doktor. Balik tayo dun sa mga damit, no. Para sa mga lalaki naman, so I advise na magdala po kayo ng makapal na jogging pants. Kung kayo ay pupunta dito during winter, so magdala na po kayo ng jogging pants kasi sinasabi ko sa inyo, napakamahal ng gamit dito ng mga lalaki kaysa sa mga babae. Okay? So bumili kayo ng medyo makapal-kapal naman ng konti na jogging pants, no, para pagdating dito ay hindi kayo mapagastos kasi ang mahal po ng mga gamit dito sa panlalaki kaysa sa mga pambabae. Okay? So, tips ko lang po yan kasi pinagdaan ko rin yan, guys. At, yon sa mga basic medications naman, yung mga gamot tulad ng paracetamol, Biogesic, so wag po natin kakalimutan magdala niyan kahit mga ilang box lang. Wag naman sobrang dami, no? Kasi meron din naman mga gamot na nabibili dito katulad niyan eh. 'Di ba? At vitamin, syempre, meron din po niyan dito. At saka mura naman po yung mga gamot nila, lalo na kapag nakarehistro ka na at saka nagbabayad ka na ng tax. At natitrace po nila yan sa system at hindi naman po kamahalan yung mga vitamins at mga gamot dito. Okay? So, sa mga babae, ito napaka-importante yung mga pang-feminine hygiene product. Huwag niyo pong kakalimutan kasi dito kapag babago lang kayo, baka ma-culture shock kayo. Hindi niyo alam kung ano yung mga nakalagay doon sa label. So, kailangan niyo pa mag-translate. Masyadong hassle po yan para sa mga babae. So, huwag niyo pong kakalimutan magdala ng mga pang-feminine hygiene products niyo. Kung gusto niyo naman magdala ng konting mga Filipino foods natin kasi syempre pagdating niyo dito baka hindi niyo po kursunado yung mga pagkain nila. Anyway, may mga manok naman po dito at saka baboy. Kung tutusin nga mas mura pa yung presyo ng kilo ng manok dito at saka baboy kumpara sa Pinas. Kaya hindi po kayo mahihirapan na maghanap ng mga ganong klaseng pagkain kasi nga napakarami niyan sa supermarket. At pati yung mga bigas po, meron naman po talaga nabibili sa mga supermarket. Pero, yun nga, kung meron pa kayong space na pwedeng paglagyan sa inyong bagahe ng mga magic sarap, yung mga seasoning natin sa Pilipinas, kahit maliit na toyo, ganyan, magdala na rin po kayo. Kasi i-add ko na rin po yung mga yung mga pang-personal na gamit natin, yung mga toothbrush, toothpaste, although may mabibilhan naman dito, pero kung babago ka nga lang, so para hindi hassle sa'yo na bumili pa ng mga ganyang gamit. So, magdala na kayo kasi maliit lang naman na espasyo ang kakainin yan sa mga bagahe nyo. Yun po yung mga importanteng bagay na sa tingin ko kailangan nyong dalhin dito sa Poland. At pagdating naman sa mga gamit sa kusina, guys, wag po kayo masyadong mag-alala dahil dito iba po ang patakaran. Kapag kayo po ay nagre-rent, siguro wala lang po doon ay kaldero, rice cooker. Pero sa rice cooker, guys, hindi nyo na kailangan magdala niyan, okay? So may tip ako sa inyo, pwede kayo umorder dito online, yung tinatawag dito na Allegro, para siyang Shopee or Lazada sa Pilipinas. At makakabili kayo doon ng abot kaya naman na rice cooker. Siguro kung by group kayo na magkakasama sa room, halimbawa group of 3 people, so pwede kayo mag-ambagan yung mga halagang 100 zloty na rice cooker, so tig 30 na lang kayo. Di ba? 30 plus na lang. So, hindi naman kayo mapapamahal kapag bumili kayo ng rice cooker. Sa mga nakaraang video ko nga di sa YouTube, meron akong pinakita sa inyo na kung tawagin dito ay Sunday Market. Doon, nagbebenta sila kahit mga second hand na gamit.
At makakabili kayo ng mga halagang 5 zloty lang, 10 zloty. Diba? So, maraming ano dito guys, maraming mga ganyan. Kaya huwag na kayong mag-abalang magdala niyan. Yan po yung mga gamit sa bahay. So, kahit nga po kumot, unan, ganyan, kapag ka-under agency kayo, pagpunta dito ng Poland, si agency na po nagpo-provide niyan. Bibilhan kayo ng bagong unan, kumot, at saka yung higaan nyo, yung kama. So, hindi nyo na po problemahin yan. Talagang nakaset na yan lahat. Kaya guys, wag na kayong magdala ng mga ganong klaseng gamit, okay? Pag-usapan naman natin yung mga bagay na hindi dapat dalhin dito sa Poland. Kung bakit hindi dapat dalhin, kasi maaari itong, maliban sa hindi naman na kailangan talaga, maliban sa hindi naman natin kailangan, so maaari ding mag-cause po ito sa inyo ng abala sa biyahe. Okay? So, ito yung mga bagay na yon guys. Ito, napaka-importante nito kaya tandaan nyo po. Huwag nyo pong kakalimutan to guys para makaiwas tayo sa upload. So, tandaan nyo po ito. So, ito po yung mga yon. Una, yung mga fresh or mga raw product. Okay? Like for example, sabi maisipan nyo magdala ng buong bangos na fresh. Diba? So, huwag na guys. Kasi bawal po yan. Kapag na-scan po yan doon sa airport, at na-check nila, sayang yung pera. It's either iwanan nyo or, di ba, masasayang lang din. So, sayang yung effort nyo sa pagbili at yung pera na ginastos nyo doon. So, wag na kayong magdala ng mga fresh at saka mga raw na mga pagkain. Mga karne, mga isda, mga ganyan. Tuyo, pwede pa. Basta balutin nyo lang ng maayos. At lalong-lalo na, huwag tayo magdadala guys ng mga weapon. Yung mga knife, yung mga baril. Nako, Diyos ko po. Huwag po baril, guys. Kahit palaruan lang yan. Alam nyo, kwento ko ha. Meron akong kasabayan dati ito naman pumunta kami ng Saudi. Papuntang Saudi pala. Meron kasi nagbigay sa kanya ng keychain na hugis baril, na baril-barilan. Keychain lang yun ha. Binigyan siya ng pamangkin niya. Nilagay niya doon sa maleta niya. Kaya, ang nangyari, na-scan, so nakita, maliit na baril. Kaya, hinalungkat yung gamit niya. At huwag din po kayo magdadala ng sobrang daming pera. Dito, alam nyo, personal experience ko to. Siguro, magdala lang kayo ng kahit nga mga 20,000 lang guys, okay na yan. So, budget lang talaga yan na pang isang buwan. Kasi, dito naman, ang sistema ng mga agency, hindi naman kayo sisingilin agad-agad sa bahay. Diba? So, meron lang ibang mga agency na parang nagpapabayad ng partial sa accommodation, pero hindi naman kayo sisingilin agad-agad. I mean, doon pa kayo sisingilin pag nakasahod na. So, yung pera na baon nyo, kumbaga, yan lang yung budget nyo na pambili ng mga needs nyo, pagkain, ganyan. At dito nga, pwede rin kayo mag-cash advance. So, yun yung kagandahan sa mga employer dito. Kasi, nag-a-allowed sila na magpa-cash advance. Pero yung ika-cash advance natin, syempre hindi ganun kalaki. Siguro mga 500 zloty, ganyan. Or equivalent yan sa peso na mga 7,000 or 8,000. Diba? So, yun. Yan lang guys sa pocket money. So, hindi naman kailangan magdala ng sobrang laki. At isa rin po sa mga pinagbabawal na hindi dapat dalhin yung mga magpasok ng mga plants. Yung mga seedlings, ganyan. Na balak nyo magdala ng puno ng malunggay, di ba? So, wag na po guys. Kahit pa mga sanga-sanga lang yan. So, mas maigi po siguro magdala na lang kayo ng seeds. Yan po pwede kasi maliliit lang naman yun eh. So, hindi masyadong mapapansin. So, I think yun lang guys yung mga bagay na dapat nyong tandaan. Yung mga bagay na dapat nating dalhin at yung mga bagay na hindi natin dapat dalhin. I think nasabi ko na lahat sa inyo. Kung meron pa kayong mga katanungan or may nakalimutan ako, huwag po kayong mahihiya or mag-alangan na mag-comment po sa ating video sa comment section. At sasagutin po natin at babalikan po natin yan sabot ng ating makakaya. Kung meron po kayong mga katanungan about sa kung paano mag-apply dito sa Poland at kung saan pwede mag-apply, so lagi ko itong sinasabi, i-check nyo po yung description box ng ating video dito sa YouTube. At doon po meron pong link ng DMW or Department of Migrant Workers para safe po tayo sa ating application, iwas scam. So doon po tayo maghanap ng agency, accredited agency ng DMW at mga legal na agency. Okay?
So, yun guys, maraming salamat sa panonood at sana ay nakatulong sa inyo itong ating video.